ikaw lamang, Jesus ang kailangan, ikaw lamang, sa'yo'y mananahan, ikaw lamang, ikaw lamang, Jesus ang kailangan, ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Yes, Jesus. With all our hearts, ikaw lamang, Jesus ang kailangan, ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Yes, Jesus. Sa'yo lamang, Panginoon. Kailanman, O Diyos, ikaw ay tapat sa aming buhay. Nais sa aming mapalapit sa iyo, Panginoon. Habang kami nagpupuri, tumaawit, Panginoon, aming inaalala ang mga pangako mo, O Diyos. Yes, Jesus. Let us declare, kailanman, O Diyos, ikaw ay tapat, hindi nagbabago, kailanman, O Diyos, pag-ibig mo'y sapat, ito'y walang hanggan, pangako mo'y di ako iiwan, hindi mo kami pababayaan, anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Oh Diyos, bisan pa kailanman, Panginoon, kailanman, O Diyos, ikaw ay tapat, hindi nagbabago, kailanman, O Diyos, pag-ibig mo'y sapat, ito'y walang hanggan, pangako mo'y di ako iiwan, hindi mo kami pababayaan, anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan, pangako mo'y di ako iiwan,
kami pababayaan. Ano mang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas. At sa pangako mo, Diyos, pangako mo, hindi ako iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas. At sa'yo'y mananahan. Mula sa sulat ni Malakias, chapter 3, verse 14, the last prophetical book from the Old Testament before the New Testament. Ito ang sabi ng Bible o pangusap ng Diyos sa huling kapanahunan. Ang sabi ng verse 14 ng Malakay chapter 3, sabi niya, o sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang at may takot kay Yahweh. Ito ang sabi, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa isang anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama ng taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. Yes, Lord, thank you. In the last day, the distinction between the righteous and the unrighteous, the distinction, the one who serve and not serving the Lord, ipapakita ng Diyos at ang sabi, lubusan silang magiging akin sa araw na ako'y kumilos. Lord Jesus, thank you God. Bagamat sinabi mo, wala kang itinatanging tao. But Father God, through this message, one day we will see the distinction, ang pagkakaiba ng mga taong matuwid at hindi matuwid, ang pagkakaiba ng mga taong naglilingkod at hindi naglilingkod. Panginoon, salamat sa iyong pangako. Patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Patuloy ka namin sasambahin, papupurihan. Purihin natin ang Panginoon. Sing it again. Pangako mo hindi ako iwan. Hindi mo kami pababayaan. Ano mang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas. For the last time, with all our hearts, let us share the promise of God. Pangako mo hindi ako iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Ano mang pagsubok ang dumaan,
ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Yes, Sir God. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Muli, Panginoon, kami mananahan sa iyong mga pangako, O Diyos. Patuloy, Lord, na sa aming pagsamba at pagpupuri, Lord God. Lord, nawa po, O Diyos, Ikaw ang naparangalan, Panginoon. Ikaw ang napapurihan, Panginoon. Muli, Lord, salamat sa aming buhay. Sa iyo ang papuri at pinakamataas na pasasalamat itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Lord. Amen. Ang sarap pong umawit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Amen po. Tayo po ay binigyan ng bagong awit sa ating mga puso. Amen po na tuwing tayo gigising, alam ko sa biyaya at grasya ng Panginoon, tayo po ay nakakaawit sa Panginoon. Amen? At ngayon pong linggo, as we celebrate ang magagandang ginawa ng Lord sa buong linggo, ay atin po siyang bigyan ng papuri at pasasalamat sa pamamagitan po ng ating mga awit at ng ating pagsamba in spirit and in truth. Ayan po sa mga nanonood po online, blessed Sunday po sa ating lahat and welcome po sa ating Sunday service dito po sa Hagay Life in Christ Christian Ministries. At ngayong umaga, ayan, palakpakan po natin ang Lord sa ating pong mga early eagles. Ayan po. Ayan, si Ate Stephanie Maghirang. Ayan, palakpakan po natin sila. Gloria Maglalang, si Pastor Tim at ang kanyang wife, Ate Joanne Crisostomo, si Ate Sain, and si Ate Cathy Bustillos. Ayan, salamat sa Lord na talagang nandun yung kanilang excitement, para magpuri at sa bawat isa po sa atin ngayon. Amen po. At bago ko po yung announcement, ayan, tayo po muna idumako sa ating pong pagbibigay ng patotoo, pasasalamat sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Sino po sa atin dito po ang gusto pong magbigay ng pasasalamat sa ating Lord? Ayan, si Ate Lisel. Ayan, si Ate Lisel po kasi ay nag-message kagabi. Ayan, siya daw po ay magpapasalamat sa Panginoon. Ayan, palakpakan po natin ng Lord, si Ate Lisel Carada from San Miguel. Purihin po ang Diyos. Salamat sa Lord. Salamat kasi ang God ay, sabi nga po, kapag ang Lord ay tinanggap natin ng puso, ng buong puso natin, siya'y mananahan sa atin. At ang napakaganda po doon, kasi ang Lord na tinanggap natin ay Diyos na nagpapagaling. Purihin po ang Lord. Kasi last 2 weeks ago po, sumakit yung kanang mata ko, tapos dito sa ulo, hanggang dito po sa batok. Ganun po. Thursday, hindi po yun alam ni Pastor Anida na pumunta kami doon sa gawain po ng Santa Monica na may iniinda na ako. Sabi ko, mawawala din yon. Friday, andun pa rin po, tuloy-tuloy yung sakit. Nung Sunday, ang tindi na nung sakit, hawak ko na yung ulo ko. Umiyak ako sa Lord. Habang nagpe-prepare ako sa partner ko na going to work, binabattle ko po yun sa Lord. And then, napakabuti po ng Diyos, napakabuti ng Lord talaga. Nagpunta ako sa kay Tia Undet kasi nagtatanong ako kung paano yung proseso doon sa malasakit at magpapacheck up nga po sana ako.
Kaya sabi ni Tia, nagkaroon kami ng sharing ni Tia Ondet. Sabi niya, Ning, ganun talaga pag medyo nagkakaedad. Sabi niya, ako kapit lang talaga sa Lord. Pray lang talaga, sabi niya ganun. So, na-remind din ako. Sabi ko, Lord, salamat. So, pagdating ko doon sa bahay, alam niyo po, talagang may kagalingan sa pagpupuri, sa pagdudwell, sa presensya ng Lord. Yung kapatid ko, meron siyang pinapatugtog na Visayan song. Tapos, inano sa akin ng Lord na i-translate po yun. Sa grasya po ng Lord, dahil nandun ang pagsama ng Lord, ang bilis po. Tas yun ang inuulit-ulit kong kanta. Pinafamiliarize ko po yun kay Kevin kasi sabi niya, Mama, mag-i-special number ako. Sabi ko, sige, i-special number mo po yun. I-special number mo yun. So, pinaulit-ulit ko dun sa kanya. Di ko na malayan kasi habang ginagawa, nagsusulat ako, hawak-hawak ko yung ulo ko. Habang kami ay umaawit, kumakanta, kasi sabi din, luluwalatiin ka, Panginoon, ganun. So, habang kumakanta kami, nawala na pala yung aking nararamdaman. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Until now, wala po yung aking nararamdaman. At ang nung nagkaroon po ng seminar, yung lahat po ng elders, na-amaze ako doon sa sinabi ni Pastora Vanchi na even undeserving blessing, yun ay uutusan ng Lord. At alam nyo po, yung nagkaroon po kami ng disconnection sa Meralco. Meron ako talagang nakalaan para doon, pero pag heart mo talaga is mag-win, imbis para na doon, hindi mo kakayanin na ibabaliwala yung lumalapit. So, ginawa ko, sabi ko, sige, hindi pa naman. Ngayon, dumating yung disconnection, hindi pa po na ibalik sa akin. So, sabi ko, nilay hands ko yon. Sabi ko, Lord, anak mo kami. Hindi mo hahayaan, anak mo kami. Purihin po ang Diyos bago po dumilim nung araw pong yon. Grabe ang Lord. Talagang bless niya more than enough po doon po sa kailangan, doon para sa Meralco. Purihin po ang Lord. Talagang wala pong kalugian sa pagpupuri, wala pong kalugian sa pagsiserve sa Lord. Talagang sabi nga po kaganina ni Pastor, ni Bishop, tulad ng Ama, ililigtas niya yung mga anak niya. Kaya tuloy-tuloy po tayo na maglingkod sa Lord. More pa. Praise God. To God be the glory po. Praise. Ayan. Ang daming ginagawa ang Lord. Amen? Kaya talagang patuloy lang tayo sa Panginoon. Kasi anak tayo ng Diyos. Amen? Small and big things, galing sa Lord. Amen? Ayan, may tumataas pa. Ayan, ang ating kapatid, si Ate Lolit. Ayan, sige po, dito po palakpakan mo natin ang Lord sa buhay ni Ate. Ayan. Ang mother ni Pastor Tim Crisostomo. Ayan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus, na tunay nga po na whether sa Hong Kong or dito, ramdam ko po ang presensya niya. At kanina pa po ako iyak ng iyak dahil 7 years po akong nawala. At ngayon po, marami na po akong nararamdaman. Pero yun pong ating awit na hindi niya tayo pababayaan. Ako pinaniniwala na hindi niya tayo pababayaan. Amen po. Bagamat ako po hinahapo, nahihilo, dahil na po sa katandaan. Alam ko pong ang Diyos ay ibabalik ang aking kalakasan para muling makapaglingkod sa Kanya. Alam niyo po, 7 years akong nawala. 7 years, 7 months. At ako'y pinabalik ng Panginoon ng February 27, 2025. Lahat po ay under sa 7. Ewan ko po kung alam niyo ang meaning ng 7. At ako po'y naniniwala na ang Diyos ay may gagawin pa sa buhay ko. Ngayon pa lang po ay alam kong victorious na ako. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. Pinupuri ko po siya dahil tunay na siya po ay tapat. At sa 7 years po na wala ako dito,
yun pong miracle sa isang Kristiyano, naging normal na lang sa buhay na. Kaya pag po tayo ay nagtiwala at totoong naging tapat sa Kanya, ang milagro po, ordinaryo na lang sa ating buhay. Amen po ba? Kaya tayo po ay patuloy na maglingkod, magtiwala, at hinihingi ko po ang panalangin ninyo na ibalik ng Diyos ang aking kalakasan upang tayo magkasama-sama sa paglilingkod sa Kanya. Masaya po ako na nakasama ko kayong muli. Ito po ang aking pamilya at alam kong tayo ay sama-samang maglilingkod sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? Amen. Salamat sa Lord. Ano po, ayan. Di ba nandun yung puso ng paglilingkod sa kabila ng kanyang edad, may nararamdaman, may puso para maglingkod. Kaya ganun din tayo, malakas tayong lahat sa Panginoon. Amen? Kaya lahat po tayo maglilingkod. Amen? Wala po ditong basta lang uupo kasi alam nating marami po mga lost souls. Ano po, na kailangang mailapit at ma-connect sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya, ayan, tayo po ay marami po tayong ginagawa at gagawin pa ang Lord sa buhay natin. Ayan, yung po mga ibang testimony po natin. Next week po, ayan, mag-testify. Ayan, meron pa po si Ate Menchi, talagang kaway na kaway para sa kanyang anak. Sige po, pagbigan po natin. Isa pa po, para kay kapatid. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong magpasalamat at magpapuri po sa Lord. Dahil po ramdam na ramdam ko po yung presensya po niya. Last Saturday kasi, meron pong pangyayaring hindi inaasahan. Bali po ay, kami po kasi nung anak ko na may autism po ay namumuhay po ng kami lang pong dalawa. Rent po kasi kami malapit dun sa school na pinapasukan niya para po mas mabilis po yung namin, pag-uwi at pagpasok. Then, nung Saturday po ng hapon, ay nasa kwarto po siya. Tapos ako po kasi ay saglit lang na pumunta sa CR. Bali, ang CR po doon ay parang siguro mga 2-3 hakbang lang sa kwarto. Tapos po, paglabas ko po ng pintuan, yung akin pong anak ay lumabas din po ng kwarto na hindi po makahinga. Parang ang po niya ay gumaganon po siya. Parang meron po siyang nakabara sa lalamunan. Which is, nung mga nakaraan naman po, natatapos po akong maglaba, maglinis, nang siya po ay naglalaro lang po sa kwarto. That time po, tiningnan ko po kung ano yung nasa lalamunan niya. Ipinasok ko po yung isa ko pong daliri at may naramdaman po ako na meron pong nakabara dito. Pero, parang dulo na lang po yung nakakapako sa lalamunan. Kasi parang pag gusto po niyang makuha, siguro po ay na-push niya po mas lalo palalim na nandito na po. Talagang una pong pumasok sa isipan ko po at una ko pong nabanggit ay, Lord, tulungan niyo po kami. Yun po talaga, parang hindi po muna ako nagpanik. Ang una ko pong ginawa ay niyapos ko po siya dito sa may banda, dito sa may diaphragm niya. Tapos parang itinaktak ko po siya, ipinush ko po siya ng mga ilang beses din po. Kasi talaga pong yung mata niya, tapos kitang-kita ko po sa mukha niya na hindi po siya makahingat. Yung mata po niya ay medyo namumula-mula na. Talagang, di ba po may mga nakikita tayo sa Facebook, sa gano'n na ganong nabubulunan. Talagang naisip ko po agad ay gano'n. Sabi ko talaga, Lord, tulungan niyo po kami. Gano'n. Kasi dadalwa lang po talaga kaming mag-ina doon sa bahay. Salamat po sa Lord. Talagang after po ng ilang pagtaktak ko sa kanya, ay medyo lumuwa po yung naisubo niya at nakuha niya po yung pagtingin ko po ay letter Y po na wooden alphabet. Diyos ko, Lord. Sabi ko, salamat po, Lord. Talagang yung lakas ko, nung mga simula pa lang, talagang hindi ko po naramdaman agad yung takot. Mamaya ka na matakot. Isipin muna natin kung paano natin matatanggal yung doon sa Kasi po, siguro po umabot po yun ng 2 minuto na gano'n na talagang kitang-kita ko po yung anak ko na hirap pong magsalita at namumula na ang mata. Praise God po. After po nun,
Nung matanggal po niya, binigay lang po niya sa akin sa kamay ko. Tapos, pinainom ko po ng water. Maya-maya po ay kumain na po ulit ng biskwit para pong walang nangyari. Talagang, sabi ko po, yung covering and protection po ng Lord, palagi pong nasa amin. Hindi lang po isang beses, napakadaming beses na po. Kaya po talagang last Sunday po, naglalakad pa lang po ko dito, parang pagkakita ko po kay sa nanay ko, umiiyak na talaga agad ako. Naglalakad pa lang ako doon, naririnig ko pa lang yung kanta. Talagang naiiyak na po ako. Sabi ng nanay, ba't ba iyak na iyak ka? Sabi ko kasi, Nay, yung takot na naramdaman ko nung mismong nangyayari, hindi ko po mailabas nung natapos na po at nung alam ko pong ligtas na po yung anak ko. Saka po ako talaga nang hina, napaluhod po ako na sabi ko, Lord, thank you po. Talagang, kasi nung mga panahong yon ganitong March, last 2022 po, ito din po yung panahon na nawalan din po ako ng anak. Kaya parang sabi ko, parang malungkot po sa pakiramdam kasi sa isang ina nga po ay kahit naman po baby pa yan or matanda na, pag nawalan po, parang hindi kayo makaka-move on, parang tatanggapin nyo na lang. Kaya sabi ko, talagang yung papuri at pasasalamat po sa Lord na talagang sabi ko po ay niligtas niya po yung last 2022, kung hindi man po naligtas yung isa kong anak, naligtas po ang buhay ko. At the same time, this year po, nailigtas na po ulit niya yung buhay ng isa kong anak. Gayun lang po yung gusto kong ipagpasalamat sa Lord. Magandang araw po. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Sabi po nga, di ba sa Bible, whoever call His name will be saved. Amen? Ang sino mang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Amen. At saglit lang din po, ako po'y gusto ko din magpasalamat. 10 years ago, ayan, nung ako po din ay nakakilala at tumawag sa Panginoon, that time din talagang almost dying na rin. Pero siya lang din po yung huling tinawagan ko. Lord. And after nung Lord na yon, instant, binigyan niya ako ng kapayapaan. Binigyan niya ako ng bago. Doon ko na-experience yung born again experience. Totoong-totoo. Kaya salamat Lord. Ako'y pinatawad. Ako'y iniligtas. Salamat sa mga taong nag-pray para sa akin. To God be the glory. Napakabuti po ng Lord. Ang dami pong answered prayer ako. Iba man po yung kaparaanan ng Lord. Pero alam ko na ang Lord po, unang minabago tayo. Amen. Kaya salamat po talaga sa Lord. Talagang hindi ko po yun malilimutan. 2015, March, nung akin pong tunay na tinanggap ang Lord sa buhay ko, na siya lang po pala talaga. He is the Lord and Savior of my life and our life. Kaya yan, salamat, napakabuti po ng Lord. Amen po. Amen. At para po sa announcement po natin, nalalapit na po ang ating anniversary. March 30th anniversary po ng ating Church Life in Christ Christian Ministry. At bago po yan, magkaroon po tayo ng prayer. Yung ginagawa natin every 6 p.m. po, March 28, dito po sa Hagay. Magaganap yung ating prayer. For the preparation, ng ating anniversary. And March 30 po, Sunday po ito, dito rin po tayo, yung ating 30th anniversary. Kaya invite po natin our family, our community, para makiselebrate the goodness and faithfulness of our Lord. And ayan po yung ating pong faith promise po, na nilalaan para sa gawain ito. Ayan, ibigay na lang po natin sa ating Pastora Aya and Pastora Ellie po. Any amount po ay para sa Lord, nakakalugod po yun. Amen po. Ayan, salamat at patuloy pa rin po ang ating mga Bible studies sa community. Mag-join po tayo dahil alam po natin na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga kakaibang bagay sa ating mga buhay. Amen. Ayan po. At ihanda na po natin ang ating heart, para i-receive
new revelation sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Lord na dadalhin po sa atin ng ating Bishop Jimmy Evangelista. Palakpakan po natin ang Lord sa kanyang buhay. Praise God. So, palapakan natin ang ating Panginoon. So, napakabuti ng Diyos at tayo ay patuloy na ginagabayan. Amen? So, tandaan lang po natin na ang word, kanina, ito po yung early blessing sa akin ng Panginoon. Itong Malakay, na napakaganda yung sinabi dito. Ang sabi sa akin, ang sabi po dito sa Malakay chapter 3, before I proceed sa ating pong topic today, ang sabi ng verse 17, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat sa araw na ako'y kumilos. Itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Amen? Sabihin nga natin, itatangi ako ng aking Diyos at patuloy akong aangkinin niya. Itatangi. Pag sinabing itatangi, pag merong itatangi, talagang the best. Amen. Always declare na napakabuti ng Diyos. So, good news din, lumabas na po yung aking laboratory. Praise God. Bumababa na po yung aking kreya. Kaya, yung po torque na binibigay sa akin ay winidor na yung isa. And hopefully next month, patuloy. Amen. Bago dumating aking apo, wala na. Cut na lahat. Salamat sa Diyos. Salamat din sa aking asawa na no, napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi nga ng doktor, ang ganda ng result ng ano mo Maganda. Maintain na po yung hemoglobin. Kasi yung red blood cell, yung pala yung pinagmumula ng pagkahapo pag nagkulang. Yun yung iron, yung bakal ng ating dugo. No? Yun daw yung pag kinapos ka doon, hahapuin ka, kakapusin ka ng hininga. Yun daw yung oxygen. At purihin ng Panginoon ay hindi na ako tinuturukan. Kasi regularly tinuturukan ako noon para madagdagan. Pero purihin ng Panginoon ay hindi na ako tinuturukan noon. Every Tuesday na lang, isa na lang. Mawawala na yun next month. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang dahilan ay patuloy tayo nagpipray. At sabi ko nga, bigyan natin ang Diyos ng dahilan upang tayo ay bigyan ng patuloy na kalakasan. Bigyan natin ng dahilan. Kasi si Abraham, noong nakipag-usap ang Diyos sa kanya, na maraming pangako ibinigay ng Diyos kay Abraham. You will be a father of many nations, manganganak ka, ikaw ay hindi titira sa tent, ikay titira sa fortified city, blessed ang place, pero kailangan mayroong patunayan ng Diyos at may patunayan si Abraham. Ano ang ginawa? Nagkaroon ng tipanan na yung binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako na magiging ama ng maraming bansa na si Isaac, na iisang anak, ay yun ang gusto niya patunayan. Ihandog mo sa akin. Amen? Ihandog mo sa akin. So makikita natin na ang Diyos ay talagang itinis pa rin siya. Kasi yun ang pagsisimulan Alam niyo yung nakita ko doon, yung mga bagay na pagsisimula ng himala, doon ka minsan susubukan ng Diyos. Are you with me? Si Isaac kasi ang paggagalingan ng maraming lahi. Pero nais ng Diyos sa patunayan kung yung tong iisang to ay handa mong isakripisyo sa akin. Ginawa nga ni Abraham. Maagang maaga, gumising siya, inihanda niya ang kahoy, inihanda niya ang mga gagamitin sa paghandog, at mismo si Isaac ang nagsabi, ang sabing ganon, Ama, handa na lahat ang ating gagamitin sa paghandog. Pero nasa ng alay, nasa ng handog? Ang sabi ni Abraham, napatingin sa kanya si Abraham. At ang sabing ganon, anak, God will provide. Pero at the back of the mind, siguro sabi ni Abraham, naku anak, ikaw yun. Pero hindi nagparamdam
si Abraham ng anumang withdrawal ng kanyang commitment, withdrawal ng kanyang pangako, sapagkat alam niya, hindi gagawin ng Diyos yun. At nangyari na nga, nung nakahiga na si Isaac, aktong kanyang ihahandog na, biglang ang Diyos mismo ang humadlang. Huwag mong ituloy, may napatunayan ka na. Amen? Amen po ba? Ang ibig sabihin, na ipakita ni Abraham kung ano ang hangganan ng pagsunod niya sa Diyos. Amen. Kaya, makikita natin sa buhay ng bawat isa, ang Diyos hindi magpapabaya. Amen? Ang Diyos kailanman ay nariyan. Kaya may mga pagkakataon na sa isang bagay tayo sinusubok at doon patutunayan na hindi naman tuluyang aalisin ng Diyos, pero doon magsisimula ang napakaraming katuparan ng pangako ng Diyos. Yung Isaac na yon. Amen. Kaya sa ating buhay, alam niyo, gustong kitilin ng Diyos sa akin yung paglilingkod eh. Pero hindi. Kaya sabi ko, go lang, go lang. Kaya nung nakita ng kaaway na hindi ako hihinto, wala nang magawa ang kaaway, kundi nandun. Sabi ng Matthew chapter 4, verse 10, noong tinempt ni devil si Jesus, yung tukso sa Matthew chapter 4. Ano? Ilang beses yon na gawin mo tinapay itong bato. No? Lumuhod ka sa akin. O lahat ng yan, mapapasayo. Ang sanugot ng Panginoon, hindi lang si tinapay, nabubuhay ang tao. Pagdating po doon sa verse 10 and 11 ng Matthew chapter 4, basahin nyo. Matthew chapter 4, verse 10 and 11. Ang ganda po yan. Ano ang ginawa ng kaaway? Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ano ang sumunod na talata? Verse 11. Tingnan po natin ang verse 11. Basahin natin sabay-sabay. Ito sa monitor. Pagkatapos, ay ano? Ilakas natin. Pagkatapos, dumating naman ang anghel at siya ay pinaglingkuran. Alam nyo, pag talaga nasubukan ng kaaway na hindi ka kayang patigilin, siya mismo aalis sa'yo. Iiwang ka, sasabihin, give up ako dito, wala na akong magawa. Kaya nung umalis yung demonyo, sino pumalit? Ang dumating ay anghel at pinaglingkuran ang Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Kaya meron, no way. No? Kaya, anuman lahat, wala kang magagawa. No? Wala kang magagawa. Kaya, ang Diyos ay patuloy na makagagawa ng maraming bagay sa atin. Dahil, mismong sinabi ng Biblia, nung matapos tuksuhin ng dyablo ang Panginoong Hesus, mula po doon sa Matthew chapter 4, verse 1. Isa-isa yon. Pagdating po ng chapter 11, verse 10, matapos ang lahat ng tukso, walang nagawa ang demonyo. Ang ginawa, ayan, pagdating ng verse 11, umalis. And the devil left Jesus. And the angel come. Amen? Amen po ba? Kaya, expect great things from the Lord. Marami po ikukumad ang Diyos na ang anghel ang magdi-deliver sa bawat pintuan ng bawat isa. Magugulat ka na lamang. Amen. Magugulat ka na lamang. Maraming bagay na nangyayari na hindi mo maipaliwanag na oo nga naman. Amen? So ngayon, nais ko pong lakaran pa rin yung ating pong tema because our team ng buwan po ng taong 2025 speaking about the blessed generation. And we need to prepare our next generation. As I said to you from our few preaching, from the very start ng January, nagpo-focus tayo doon sa generation. Diniscuss natin minsan yung living a good legacy. Amen? Amen po ba? Na pagdating ng araw, alaala na lang tayo sa ating mga naiwan. Yan ang tinalakay natin. Ano yung aalalahanin sa'yo? Meron ka bang alaala na maiiwan sa iyong mga anak? May alaala ka bang maiiwan sa trabaho? May alaala ka bang maiiwan sa iyong komunidad, sa iyong pamilya?
So tinalakay natin yon na magkaroon tayo ng alaala. At nagsisimula ito sa ating sarili na ano ba ang gagawin mo. Start to yourself. So, mayroon kang ginagawa. Amen? Amen ba ba? So makikita natin ngayon, lahat na lang alaala. Itong tablet, sino maalala natin? Pag sinabing Apple, sino ba ang lumikha nito kahit patay na? Pero alaala na lang, di ba? Amen po ba? Yung Microsoft, bagamat buhay pa si Bill Gates, pero nakadikit sa kanya ang isang alaala na kung wala yun, wala ito. Kaya minsan may isang alaala sa Amerika, nung namatay po si nakadiscover ng light, no? Sino ba yung nakadiscover niya? Sino? Thomas Edison. Alam niyo, namatay si Thomas Edison, according to the history, nung ililibing si Thomas Edison, yung Edison Building sa Amerika, isiniyat down lahat ang supply ng electricity sa buong Amerika for 15 minutes habang si Thomas Edison ay inililibing. Recognizing without him, there is no power supply. There is no light. So maraming bagay. Si Saide, yung isang mahusay na guro na nag-contribute ng napakalaki sa libro na English, no? Si Dr. Saide, isang Filipino teacher na nakapag-develop ng magandang spelling, no? Maraming pagtuturo, yung sound, apple, ball, ganyan. Siya nakadiscover noon. Maraming bagay at nagiging alaala na yon. Pero nagagamit ngayon. Amen? So yan yung ating buhay. Kasi hindi naman tayo nabubuhay sa wala. Amen? Pahalagahan natin yung binigay sa ating buhay. Na pagdating ng araw, isang alaala ka na lang. So ngayon, ang ating naman pag-aaralan, speaking about the fruitful generation. Sabihin natin, I want to be fruitful. Pag sinabing fruitful, effective. Pag sinabing fruitful, nagpo-flourish ka. Nagpo-flourish. Pag sinabing fruitful, you excel. Ikay nag-excel. Ibig sabihin, ay nagagawa mo higit yung kaya mong gawin. Pag sinabing fruitfulness, hindi ka na-stuck. Amen? Hindi ka nababarin doon sa mga kaya mong gawin, kundi nagiging fruitful ka sa buhay mo. You want to be fruitful? Amen? Amen po ba? Kasi lahat kailangan. Ang Bible nagsabi, as a good steward, ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagtitiwalaan sa malaki. Kaya ang ibig sabihin doon ay ang measurement ng lahat ng bagay, hindi lang sa Diyos. Nasa iyo. Kung ano sukat mo. Amen? Amen po ba? So kailangan natin yon, and we need to desire more. Kaya pag sinabing fruitfulness, nag-i-excel ka. Sabihin nga natin, excel. Excellent. Sabihin natin, excellent. Yung kasama sa core value natin, letter E is excellent. Doon sa light. Amen? Ibig sabihin, ang isang bagay na hinahawakan mo, nag-i-excel ka. O si Pastor Tim, pag hinawakan ng organ, payapa ako. Bakit? Yung chemistry namin. Bakit? Alam ko, nag-i-excel siya doon. Pero, pag si Pastor Corod na nakatayo dito, paalisin ko. Anak, wala ka dyan. Diba? Doon tayo sa Bible study. Nakuha niyo po ba? Kasi may kanya-kanya tayong galing na dapat tayo mag-excel. Hello? Amen. Si Jonas, si Yuri, lahat tayo Walang tao na wala pong bahagi sa kanyang ikalalago at ikabubunga. Ang kailangan lang ay ma-discover mo ito, yung potential mo. Amen? Nakakita na po ba kayo ng orange juice? Amen? Saan nagmula ang orange juice? O, di siya orange. Nakita ko po si Mrs. Yan, araw-araw yan, tuwing umaga, meron yan turmeric, at meron po yan laging, ano ba yan? Lemon. Sabi niya, itong lemon to, tigas-tigas, kung hindi mo pigain, hindi lalabas yung liquid. Alam niyo, may mensahe ako dun Ganun ang buhay ng tao. Minsan, akala natin, negatibo yung pinipisaka o ginigii ka. Hindi mo alam,
habang ikay pinipisil na ilalabas mo ang tunay na lasa mo. Amen? Amen po ba? Kasi hindi naman magiging orange yun dahil kulay orange eh. Hindi naman sinabing orange dahil amoy orange. Wala. Kasi maraming kakulay orange. Damit, kulay orange eh. Di ba? Pero lalabas ang tunay na orange pag ito ay in-squeeze. Piniga. Kaya minsan pinadadaan tayo ng Diyos doon. Amen? For us to be fruitful. Mailabas mo. Amen? Amen po ba? Nawala lang sa isip ko kanina eh. Ano ba tawag doon sa lakas na dumarating pagkakailangan mo na? Ano? Ayun, adrenaline. Biglang gumano sa isip ko kanina, hindi ko lang naisulat eh. No? Pero, subukan mo. May sunog, biglang nabuhat mo yung refrigerator mo. No? Tapos nawala na sunog, ibalik mo. Sabi mo, aba, hindi ko kaya. Ba't ko kaya nailabas? Yon ang adrenaline. Ibig sabihin, yun ang sukatan ng lakas mo. Kaya sabihin mo, sabi mo, ilabas mo ang totoo mong lakas. Huwag mong itago. Kaya fruitfulness. And God is the author. Okay, buksan po natin ang Bible sa Mark chapter 4 verse 20, and I want to start from this verse, a beautiful meditation, a beautiful message from this verse, word for word. I want to deliver it word for word. Una, ang sabi dito sa English, but they are one saw a good ground. Sabihin natin, seed for the good ground. Those who hear the word, accept it, and bear fruit. Some 30, sabi nga po natin, 30-fold, 60-fold, 100. Meron 3 fruits. No? 3 fruits. Anak, humanap ka nga, ang kuhanin mo yung NIV. NIV. May sinabi dong seed. NIV. Okay, thank you. Ang parable pong ito ay merong naghahasik. The context of this chapter sa Mark chapter 4, nasa 4 gospel po yan. Pinili ko lang po yung Mark chapter 4 sapagkat ang ganda po ng pagkasulat niyan. Dito ipinaliwanag kung ano ibig sabihin ng parable. Dito inihayag kung ano yung specific na mangyayari sa tao na nakatanggap ng salita ng Panginoon at hindi tinanggap. Amen? Kasi ang tinutukoy po dito ay ang puso ng tao, yung tinatawag na soil. Sabi nga natin, soil. Yung lupa. Ang tinutukoy dyan sa passage ng Mark chapter 4, ang tinutukoy na soil dyan ay ang lupa, yung mga tao na nakakatanggap ng kanyang salita. At ang yung pong seed, ito po yung powerful Word of God. Tingnan natin, ganun kapangyarihan ang Word. Kasi akala nila, ang Word, ang Bible, ay para lamang one of the best book, religious book. No. Akala ng iba, ang Bible is ordinary book, katulad lamang na ibang libro, na pwede kong basahin for spiritual nurturing. Yes, but it is not limited for that. The Bible is the powerful Word of God. He creates things. Lahat ay nalika sa magitan ng kanya salita. Kaya ang seed is powerful. No? Powerful yung seed na tinutukoy dito. The like seed sow on the good soil. Punta muna tayo sa seed. Ang seed na yan ay ang Biblia o ang Word of God na ibinigay ng Diyos. Tingnan natin, balikan natin ang Old Testament. Lahat ay nalikha according from the Word. Anong sabi ng Bible? And God said, magkaroon ng lahat
ng halaman sa bundok. And God said, magkaroon ng lahat ng lumalangoy sa karagatan. And God said, magkaroon. And manifest, create. So makikita natin yung power ng Word of God. Amen? Amen po ba? According to their kind, according to their numbers. Ang sabi ng Book of Genesis. Kaya yung the word according is meeting according to the need of the people. Sabihin natin, according to the need. Kaya makita natin, may pating, hindi naman pantao yun. Di ba? Nakuha niyo po ba? Amen? Pero lumikha ang Diyos ng dilis, pantao yun. Nakuha niyo po ba ako? Amen? So makita natin, according. Pag sinabi according, what is your need? God create. And that is the power of the seed. Hindi lang po ordinary book ang Bible na gagawin natin religiously every day. We read the Bible dahil ito ay kailangan ko ng devotion. Yes, that is good. But behind that book, there is a manifestation of His power. Kasi sa word niya, ang sabi ng Bible, God breathed. Sabi natin, God breathed. According to the book of Timothy. And all the scripture, God breathed. It is useful. Sabi natin, useful. Kaya yung hininga ng Diyos ang ikinase. Kaya pag ang seed na yon, ang salita ng Diyos ay natanim, hindi lang sa soil. Sabi natin, hindi lang sa soil. Kailangan maging good soil ang ating puso. Kasi marami namang religious people, maraming different sect, different religious group, hearing the seed. But the question it is, your heart is good soil? Kailangan kasi dapat maging good ang soil. Paano ba natin masasabing good ang soil? Fertile. Sabihin natin, fertile. That sometimes asking God when we attend Sunday service, Lord, prepare my heart today. Amen? Amen po ba? Hindi lang yun, gising na tayo, dadalo tayo Sunday service. Yes. Bisa tayo, bagay na, pwede na yan. Yes, good. Pero ito dapat ang maging karakter natin when we go to church. Lord, prepare my heart to be a good heart, a good soil. Para pag tanim nung seed, magkakaroon ng fruits. Tutubo. Amen? And some of you, sino ang nanalangin kanina nung umaga, pumunta sa church na, Lord, bigyan mo ako ng matabang puso. At ang good soil, para yan maging mataba, bubungkalin mo yan. Amen po ba? Sabihin natin, bubungkalin. Kaya napaka-importante ang worship, by the way. Kasi ang worship ang nagbubungkal sa puso mo. Doon ka nagko-communion sa Lord. Doon ka umaawit sa Diyos. Doon ka nagkakaroon ng repentance. Doon ka nagkakaroon ng conviction when we worship God. Acknowledging the power of God. Lord, thank you for this day. At pag ikaw ay hinalukay na, binungkal ng Diyos ang puso mo through worship, pag dumating ang word, fertile ang puso mo. At pagdating na salita ng Diyos, mamumunga ng tig-30, 60, at 100. But do not expect to be fruitful kung ang puso natin ay not ready. Kaya, church, magkaroon tayo ng this kind of characteristic, a characteristic to have a good soil. Sabihin natin, good soil. Tapikin mo katabi mo. Alagaan natin ang lupa natin. Di ba? Pag sarili nyo ang lupa, inaalagaan nyo, tinatabasan nyo, di ba? Amen po ba? Hello? O yung bakura namin every 3 months, tinatawagan ko si Kuya Tito, punta ka dito sa amin, ipalibot namin. So gagawin ni Kuya Tito, tatabasin na niya na yun. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Si Pastora, kada umaga yun, na-exercise niya. Minsan ako nagwalis mamaya, nasa ka na, kamusta ka? Ako na lang. So kasi bakit? It is good to you na makita mo ang property mo maganda. Amen?
It is good to you na makita mo ang property mo malinis sapagkat hindi pupuntahan ng ahas, hindi pupunta ng anumang bagay na hindi maganda sa iyong lugar. The same ang puso natin, alagaan natin. Ang makapag-aalaga niya, alam niyo kung sino? Hindi kapatid mo, hindi nanay mo, hindi tatay mo, kundi ikaw mismo ang mag-aalaga sa puso mo. Palapakan natin ang Panginoon. Ba't ang puso, makita natin, kumakatok ang Diyos. Ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 20. Pwede naman po, huwag na kumatok ang Lord eh. At naalala ko po yung isa pong drawing ni Picasso sa Europe, meron po doon nakadisplay na isang pinto na maraming amazed na amazed. No? At ang sabi, ba't itong pintong ito walang doorknob? Kalimitang pinto may doorknob. Ang sabi nung isang nag-drawing, ang pinto pong yan may doorknob. Pero nasa loob. Yan po ay ang uri ng puso ng tao. Na wala makapagbubukas ang pintuang yan, kundi ang kanyang sarili. Yung nagmamay-ari sa kanyang puso. Amen? Pero ito, salamat. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, ang sabi ng chapter 3 verse 20, ang sino mang makarinig ng tinig at nagbukas ng pinto, ako'y papasok at sasaluhan ko siya. Kaya tinig pa rin. Ano ang tinig na yon? Yun yung seed, yung word. Na pag tayo nakakarinig ng word of God, huwag tayo masaktan. Huwag natin sasalagin. Ang gawin natin, sabihin natin, Lord, saluhin mo. Sabihin mo, akin ito. Sabihin mo sa tabi mo, akin ito. Kaya, God is talking to us personally. God revealing to us personally. May iba't ibang sitwasyon. Kaya ang Diyos, pag po nangungusap, maraming bagay. Una, babala. Ikalawa, may mensahe sa iyo. Ikatlo, tutuparin ang pangako sa iyo. Kaya when you read the Bible, God is talking to you. When you pray, you are talking to God. Kaya, magkasama yon. Talking and listening to the Word of God. Kaya, napakahalaga. Kaya, ibalik natin yung verse, anak. Makikita natin dyan yung sinabi. No? Good soil, seed, sow, sabihin natin sow. Natanim. Pag sinabi natanim, tumubo. Hindi lang narinig. Kaya bakit makikita natin? Kinukulit tayo ng preacher. No? Are you listening? Kasi kailangan. Bakit? Kasi yung unang mga talata dyan, ay nakarinig na ng salita ng Diyos, pero dahil sa kabalahan, hindi tumubo. Nakarinig din ng salita ng Diyos at natanim, pero dahil sa napakaraming kaagaw doon sa lupa, na dapat sagana yung lupa, maraming batuhan, hindi tumubo. Pero kakaiba ang soil na ito, dahil good soil. Hindi siya na-stuck. Ano nangyari? Ano ginawa niyang karakter niya? Tingnan natin, ha? Like a seed sow on a good soil. Sabihin natin, good. Ano nangyari dyan after natanim? Sabihin natin, hear the word. Sa ibang translation, listening to the word of God. Ano? Kaya makita natin, napakahalaga yung pakikinig. Pakikinig. Kaya ang Sunday service ay narito tayo para tayo makinig. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung asawa mo yan o huwag tayo mag-uusap sa church, sa bahay natin pag-usapan yan. Gusto ko kausapin ako ng Diyos ngayon. Kasi yun ang prinsipyo eh. Hear the word of God. Sabihin natin, hear. Kaya ano sabi ng Bible? Sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos kung may nangangaral.
Kaya doon sumisibol yung simula ng kagandahan ng puso. Sa ibang translation, nakinig at tumanggap. Sabihin natin, nakinig, tumanggap. Ibalik mo ulit doon, anak. Anong sabi dyan? Hear the word and, I better say, loud. Hear the word and, sabihin mo, tinanggap mo ba? Kaya yun yung sinabi ko na huwag mo sasalagin. Kasi pag sinalag mo, walang bunga. Dapat sana na nagbigay ka ng oras, good soil ka na. Lord, thank you, matatanim na. Ang problema, hindi mo tinanggap. Ay, ang prinsipyo ng Bible, after hearing the word, ano sumunod? Accept it, tanggapin mo. Kahit blessing ito, pangako ba ito, rebuke ba ito, discipline ba ito, paalala ba ito, lahat. You need to accept. Kasi bakit? After acceptance, there is produce a crop. Amen. Dadami at mamumunga. Kaya ako'y naniniwala, do not miss Sunday preaching. Do not miss. Ganun man tayo kaabala. You need to hear. Kasi doon patutunayan ng Diyos, may mga nauunang nahuli, may nahuhuling nauna. Amen po ba? Amen po ba? Nasabihin mo, Lord, thank you. Kaya pag, the more you accept the Word of God, the more the Word of God produce crop. Amen? Habang tinatanggap mo, lalong dumadami ang bunga sa puso mo. Kaya sabihin nga natin, Lord, I want to be fruitful. Kaya ito po, nakapokus po ako sa prayer ngayon dahil ang life in Christ, 13 years na. Kaya sabi ko, Lord, patunayan mo, everybody. Kasi kita ko naman, lahat tayo fruitful. Maraming bagay na pinatunayan ng Diyos. But we need to remain to be fruitful. So another one. Ano sabi dito? Anong bunga? Psalm 30. Sabihin natin, Psalm 30. Psalm 60. Psalm 100 times. What was sown? Kaya, do not stay for the 30. Ask God more. Hindi ka namang i-spoil din ng Diyos yan. Kayang gawin ng Diyos. Kasi minsan, nakaramdam lang tayo ng blessing. Sabi ng Diyos, anak, 30% lang yun eh. 30 lang yun, tuntua ka na. Amen. Ask more. Sabi mo, Lord, sige po, maging fertile pa rin puso ko. I accept it, I hear the word. Ayan, dumami na ulit, naging 60. And one day, 100 and overflowing. Amen? Blessed generation. Kaya napakahalaga sa bawat isa, tayo ang makikinabang. Tayo recipient ng lahat ng pangako ng Panginoon. But there is a process and condition. And we must learn from this verse. This kind of parable. Na pagpunta natin sa church, kung maganda suot mo, mas maganda ang puso mo. Amen? Amen? Kung maganda makeup mo, good, mas maganda ang puso mo kaysa sa makeup mo. Amen? Amen po ba, Life in Christ? Amen. Mas pagandahin natin to. Kaya napakahalaga po ang preparation. Kaya yung word, hindi lang tayo pupunta sa church, ay, para naandun din ako, para hindi nila sabing, wala ka sa church. No. Naalala ko po ako'y nasa Korea, ako'y na-schedule magturo doon. Meron isang pastor na narinig ko, lahat daw ng ating gagawin, babalik sa atin. You do it for yourself. Oo nga naman, kasi kung ano tinanim mo, anihin mo. Amen? Kaya lahat. Kaya sabi ko, oo nga. Kaya everybody prepare for the fruitful living. You need to realign at start first from the Word of God. Our character
para sa Word of God. Amen? Another verse. Proverbs 4. Anak, ilagay mo, Proverbs 4. Wala doon sa outline na ibinigay ko. Sabihin nga natin, everybody accept. Sabihin natin, accept. Proverbs chapter 4, verse 20. Kawikaan 4, verse 20. Okay, read. My son, sabihin natin, my son. This is another characteristic. When you read the Bible, God, the Father, talking to His daughter and son. Kaya you need to treat the Bible special book, special message. That God the Father talking to His Son. Kaya ang address mo dito, my son, pay your attention to what I say. Sabihin natin, pay. And how can you pay your attention for what God say to you? Ang sabi diyan, turn your ears to the Word. Very serious. Turn your ears to the Word. Napakinggan mo mabuti. Ano sumunod? Another word. Do not let them out of your sight. Huwag mong aalisin. Do not let them out of your sight. Huwag hayaang mawala sa iyong paningin. Ano sumunod? Keep them within your heart. Sabihin natin, keep them within your heart. Hindi mind. Kasi ang puso ang pinayayaman pag tayo po ay napupunlaan o natataminan ng salita ng Diyos. Hindi ang isip. Kasi minsan tumatalino, ang daming words na alam, pero kulang sa puso. Kaya kailangan sa puso ang address ng word. Why? Because ang heart ang kailangang paltan. Kaya ang puso. Because the heart is the center of our life. Even physical, even spiritual. The heart. Ano sabi? Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. And what is the blessing? Okay. Next. For there are life, sabi nga natin, everybody, for there are life to those who find them and help to one's whole body. Amen? Amen? There is a life to those who find them. Merong buhay. Kaya pag ang salita ng Diyos ay natagpuan mo, magkakaroon ng buhay ang buhay mo. Sisigla ka. Amen? Sasaya ka. Amen? Kahit kulang ka minsan sa pananalapi, pero ang tingin sa iyo, para ka milyonaryo lagi, masaya ka. Amen? Yung iba, ang dami pera sa bangko, pero wala. Kasi ang buhay napakahalaga. But the source of everything is the Word of God. And that is the power of the seed. Kaya do not underestimate the small seed like a mustard seed. No? A mustard seed. Kaya sabi nga ng Bible, magkaroon ka lang ng maliit na pananampalataya na katulad ng buto ng mustasa, masasabi mo sa bundok na ito, lumipat ka at lilipat. Ay how much more kung more than a seed of the mustard. Kaya sabi doon sa Bible, Matthew chapter 4, verse 11, the devil left him and the angel come. Yung hindi kayang baguhin ang salita ng tao, kayang baguhin ang salita ng Diyos. Amen? Yung hindi kayang baguhin ang paalala ng tao, kayang baguhin pag ang Diyos ang nagpapaalala. Kung tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga yung every day-to-day reading the Bible. Day-to-day, gawin po natin. Kasi God is always talking to you. God will give direction, lahat. So in my closing, let us turn our Bible in the book of John chapter 15. There are 4 things from this book, how to be fruitful. The first one, in John chapter 14, verse 4. Ano sabi ng Bible?
Abide in me, I in you. Or remain in me, I as also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Sabihin natin, abide. Kasi ang tinutukoy dyan, Jesus is the vine, we are the branches, the Father is the gardener. Amen? Si Jesus ang vine, we are the branches, the Father is the vine dresser. Siya yung nag-aalaga, naglilinis. Ay, paano kaalagaan kung ikay sanga na hindi nakabit sa puno? And the vine is Jesus. And how can we stay fruitful if you are apart from the vine? Kita natin naturally, pag ang sanga ay nabali, matutuyo na. Amen? Ako niyo po ba ako? Kaya naalala ko po noong ako'y nagpapastor sa Santa Lucia na Carlang. Kalimitang attendees doon ay mayroong lansones. Naabutan ko na mumuti yung pamatmat family. Sabi, Pastor Rica, sama ka. Nakita ko, yung mga sanga na kanilang puputihin, itinatali nila yung sanga ng tali at ikinakabit nila doon sa puno. Para pag-apak nila, hindi mabali ang sanga. Kasi pag nabali ang sanga, na ngayon ay very fruitful, pag nabali, susunod na taon, wala ng bunga. Diyan inalintulad ng Diyos ang Kristiyano. Yes, mabunga ka ngayon. You enjoy. Pero hindi mo alam, yung ukpong mo sa puno, bali na. May natitira pa, you enjoy, wow. May bunga eh. Pero after how many years, mararamdaman mo yung dryness. Mararamdaman mo, you do it for yourself. Wala nang pabor. Nabubuhay ka by your own self and strength. Napag-uunahan ka na. Napag-uunahan ka ng iba. Sabihin mo, Lord, you are unfair. No, I'm not unfair. My principle is, if you abide in me and I in you. Amen? Kaya makikita natin na ang Diyos ay hindi po nagtatangi. Pero ang sabi ng Bible, you need to be abide. Amen? Amen po ba? Kaya the first thing we need to recognize as a Christian, you need to abide. Manatili ka. Ibig sabihin, abide, sa translation na ginamit dito, remain. Sabihin natin, remain. Ang ibang English translation ng remain, stay. 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 Stay ka lang. Be firm. Ano man problema? Firm. Then sa ibang translation, sit. Huwag kang gumalaw. Umupo ka lang dyan. Sagot kita. And that is the word you need to abide. Kasi may mga pagkakataon, aalisin ka. Ididinis ka na ng too much victory. Ididisip ka ng too much success of life without, sabi mo, oh, matagal naman ako dinadalo, ba't ako pinagpapala ng Panginoon? Yes, good. Pero hanggang kailan yan? Pero ang katotohanan, wala kang peace of mind. Nakuha niyo po ba ako? And you need to be aware. Because even the enemy, gagawin niya to bless you. Kaya ano sabi doon sa binasa ko kanina? Sa Malakay chapter 3, verse 14, nag-usap-usap yung mga tao eh. Sabi, ba't pa tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Yung iba, pinagpapala, hinahamo pa nila ang Diyos. Pero sabi ng Bible, ng Mark chapter 3, nakinig ang may mga takot sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, isulat mo kanilang mga pangalan. At ito, sa araw na ako'y kumilos, I will show to them the distinction of the one who righteous and not, and serve and do not serve. Period. Kaya alam nyo, walang ibang sikreto. You need to abide. And why Bishop still remain serving God, faithful to the Word of God, kahit anong mangyari. And I experience. Amen? Amen po ba? Hello? May experience mo. Kaya I challenge everyone, you need to remain.
Ano mang kaabalahan nyo, always remain. Sabihin natin, I remain. Abiding. The second one is obeying. Kailangan sumunod tayo. Sa batas, pag hindi tayo sumusunod, tayo po ay mapapahamak. But meron sa mga karsada na no jaywalking. But meron sa karsada na do not enter. But meron sa karsada na one way. Pag pinasok mo one way, huli ka. Amen? Amen po ba? And that is the word, standard or law. Kaya pag ikay sumuway doon, you disobey what is written from the street. Nakuha niyo po ba? Kaya naalala ko po noon ako'y nagkaroon pagkakataon na pumunta na Singapore. Sabi nung nag-invite sa akin, Kuya, kasi speaker ako doon. Pagbaba mo ng aeroplane, kung ikay may chewing gum, huwag mo ibubuga sa dadaanan mo. Lahat nakakalat ng CCTV. O lahat. Sabi ko, ang linis naman dito sa Singapore, pero ang mahal ng tubig. Ang mahal ng bilihin. Na makikita natin kasi yung law, yung standard, you need to obey, yun na magdadala ng progreso sa'yo. Nakuha niyo po ba? Amen. Yun, doon magsisimula ang progress. Sino nakapunta dito sa Subic? O sa Subic, kita nyo, mga stoplight lang doon. Walang pulis, pero pag nag-stop, umi-stop sila. Amen? Amen po ba? Ay nako, katakot-takot na aksidente sa YouTube, napapanood ko eh. Di ba? Bakit? Hindi sumusunod sa batas. Hindi sumusunod sa batas. Kaya sa Diyos may batas. At bilang Kristiyano, tayo po ay napapasakop sa batas ng Diyos ng Biblia. Amen? Amen po ba? Sa ikabubuti natin yon. Kasi, ano pa pagkakaiba ng simbahan sa bodega o sa garahe? Sa garahe, pumasok ang bisikleta, paglabas bisikleta. Garahe lang yun eh. Amen? Ibig sabihin, pumasok ang masama, paglabas, masama pa rin. Pero sa church, kailangan pag pumasok, paglabas, may mabuting nangyari. Amen? Hindi naman bodega. Hindi lang kwarto, kundi may pagbabago. Bakit? Because God is talking. God is giving us the things we need to obey. And that is the church. Amen? Amen po ba? Sabihin natin, I love the church. I love the preaching. I love to hear the word of God. I love to obey. Amen? The third one is loving. John 15, verse 9. Ang sabi ng verse 9 ng John 15, ano sabi? As the Father loves me, I also have loved you. Abide in my love. Sabihin natin, abide in my love. Kaya, love is very powerful. Love the unlovable. Laki pa natin ang pagmamahal. Maging ang paalala, rebuke, ano sabi ng Bible, no? Is the way you love is open rebuke is better than secret love. Ang isang bukas na paalala ay mas maganda sa pagmamahal na lihim. Kailangan yung pagmamahal, ipakita mo, iparinig mo. It's better than love itself. Open rebuke. Kaya, you need to love. Sabihin natin, love. Kaya sa atin, magmahalan tayo. Walang magmamahal sa atin. At walang magmamahal sa pamilya mo, kundi ang pamilya mo. Amen? Sabihin natin, I love my family. And that because of love, God's love us. Ano sabi ng Bible? As the Father loves me, I also have love. I love you. Abide in my love. Manatili kayo sa pag-ibig. Kasi bakit? Dito kayo tumingin. Pag tayo sagana sa pagmamahal sa Diyos, yung pagmamahal na natin natutunan sa Diyos, ang gagamitin natin pagmamahal sa tao. Yun lang eh. Kaya marami nagtataka, ba't yan yung pagtitiisan mo? Hindi pagtitiis eh. Kundi I have loved God, I also love.
No? Alam ko, wala pa sila sa Panginoon, pero I love them. Pero darating araw, because of love, na ipapakita mo, ayun, mawiwin mo sila. Katulad yung nag-alaga sa akin, nung wala si Mrs., alam niyo, sa magkakapatid namin, yun ang aming problema. Minsan umuwi ako sa amin sa Gatid eh. Ang daming tao, sabi ko, ano, okasyon sa aming bahay. Abay, nakita ko yung daming lamesa, ginawa sugalan. Totoo yun. Sabi ko, naku, pulasan yung mga nagsusugal. Nakatingin lang ako, hindi ako umiimik. Doon sa kabila, 2 lamesa, may nagtotongit. Dito, may nagmamadyong. Bahay namin. Lumabas yung kapatid ko, yung nag-alaga sa akin. Wala daw siya pagkain. Pag-uusapan natin, pero hindi ganyan ang resources mo. Mali, lalo ka malulubog. Ginawa ko, kinausap ko mga kapatid ko. Ako, panganay namin, kapatid ko, o ganito. Yan ang nag-aalaga kay nanay. Hindi na makapagtatrabaho. Ano support kaya nyo? And to cut the story, purihin ang Panginoon. Pinagtulong-tulungan namin yung mga anak niya. Meron na siyang engineer ngayon. Nagtatrabaho. Kagagraduate lang isa management, nagtatrabaho. Kukunin sa Dubai. Nabago buhay. Kasi hindi solusyon ang makamundo. Kailangan, kung may magpatutuwid, mayroong paglilinis na ginagawa. Amen? Amen po ba? Ngayon, purihin ang Panginoon. Yung 3 buwan na sa akin, araw-araw Bible study kami. Kaya nung umuwi, binigyan ko ng 2 sapatos. Binili ko ng 2 pantalon. 3 t-shirt. Isusuot mo yan pagpunta ng gawain. At ngayon, mga magulang ko't kapatid, tumatayo na doon sa simbahan, sa church. At sumasana sa paghayo. Lagi sinasabi, sa patotoo niya, nagpapasalamat ko ako sa kuya kong bishop. Hindi ako i-give up. Kaya wag nating i-give up ang ating mahal sa buhay. May pag-asa. Mahalin natin sila. Amen! Mahalin natin sila. Kaya minsan, tutuwa ako. Nasaan kayo? Kuya, nasa Lumban kami. Ba, praise God. Ano ginawa niyo doon? Kami? Kuya, nangako ako doon sa mga bata, may dala akong candy sa susunod na Biyernes. Okay, sige. Yung Gcash, padala kita. It is a joy for me. Amen? Ay kisa naman nung araw, binibigyan ko, pinang-iinom eh. Ay ngayon, sa gawain, lalo kitang bibigyan. Kasi alam ko, mapapabuti ka eh. Ay nung nga, humingi sa akin, bigyan. Akala ko, panggamit yung pala. Sabi nung asawa, kuya, bibili na sigarilyo yun. Nako, di ba? Pero ang Diyos ay buhay. Amen? Because of love. Sabi natin, love lang yan. Mahalin natin. And one day, masasabi mo, Lord, eto. Amen? Amen ba? So, loving. At makikita mo, magiging fruitful ka doon. Love. You need to serve God because love. And the last one, serving. 4 lang po ito. Una, abiding. Ikalawa, obeying. 3, loving. And the last one is serving the Lord. Katulad ang binasa ko sa Malakay, chapter 3. Walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan. Ang sabi ng Diyos sa kanya salita, sa araw na ako'y kumilos, ipakikitin nila pagkakaiba ang naglilingkod at hindi naglilingkod. Amen? Amen po ba? Ako'y natutuwa sapagkat everybody ay naging testament of God's glory. No? Nung nakaraan, umuwi yung aking mga kamag-anak galing Italy, nando sa Gatid. Okay lang ka, dadalo sa Gatid, nandito kami. Monitor nila ako eh. Sabi niya, pinsan, bless ka. May apo ka na pala. Sabi ko, mag-aasawa na rin isa kong anak. Alam niyo, siya mismo nagsabi. Totoo pala ikaw. Kasi yun po yung kukuha dapat sa akin sa Italy. Kasi mag-anak ko sa father side, nasa Italy. Ay, alam ni Mrs. kukunin. Siya nga unang kukunin eh. Kung kailang aalis, nagkasakit sino? See? Aalis na siya. Hindi alam ng iba, magpa-flight next week. Pinadala na ako ng ninang ko ng pocket money.
O wag mo na pagdali ng damit ang misis mo kasi ang damit ni Ate Tita Belly dyan, nasa amin na yung euro. Ihahatid na lang. Biglang nakasakit si EJ. Amen? Hinahadlangan ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Kasi nakita ko tinawag tayo, hindi magpunta ng Italia para kay kami katulong. Maglingkod. Nakuha niyo po ba ako? Ay siyempre, pangailangan dahil nag-aaral si EJ, nag-aaral si Stephanie, gagawa kami ng paraan kasi ganoon talaga Pero, pag pala kayo naglingkod, ito, yung mga pinsa ko nagte-testify. Kasi inalok ako noon Pag kayo napunta dito sa Italia, magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon to, ganyan. Ay, laki ng kita nga naman doon Susunod ka. Binigay na, magkano? Ilan libo na euro. Ako naman, umiiyak na ako. Mawawalan ako ng asawa Pero dahil sa pangarap, pero hindi natuloy. Ito naman sa akin, Jimmy, ikaw pala hindi ka na nagpapastor. Wala pa life in Christ noon. Ayan, rinig niya, tinawagan ako. Sagot ko lahat. Uuwi dyan kami kasama namin ng konsulada ng Italia dahil nung panahon niya siya po ay konsehal ng Roma, Pilipino. Nakatira na doon. Umuwi, naandun nga. Si Stephanie gagraduate na noon. Hinadlangan ako ni Steph. Alam ko kung saan ka pupunta, huwag kang aalis. Kami ang aalis. Nakuha niyo po ba? Nakipagtakbo naman ako sa pisang ko, sa Batangas, ang dami nga, May mga pulis, nandun yung konsulada ng Italia. Pinakilala ako, nandun. Ito po yung mga recipient ng ating pong mga kukunin, mga pamilya. Number 15 ako. Ayan, pisan. Nakalagay pangalan mo, number 15. 2 po yan Pag alis namin, dala namin yung passport mo, kasabay-sabay kayong alis. Alam nyo, for the first time, pumunta ako sa CR no restaurant. Kasi pipirma Pagdating ko sa restaurant, mapalot. Pero lumuhod ako. Panginoon, ayoko po magdesisyon ng hindi mo kalooban. Mangusap pa sa akin. Alam nyo, rinig na rinig ko. Hindi naman sinabi ng Diyos sa akin na huwag ka tumuloy. Sabi sa akin, ito na pinaramdam, kailan ka na butasan ng sapatos sa iyong paghayo. Sabi ko, Lord, wala. Ang dami kong sapatos Yun lang. Umiyak na ako. Ibig sabihin, hindi kita pinabayaan. Pag upo ko doon, pisan, salamat sa invitation, pero hindi ko matatanggap. Nag-pray ako. Labag sa loob ko, salamat. Sige. Pero, to cut the story, sabi niya, nangyari pa rin yung gusto ng Diyos. Na kahit wala ako sa Italia, nagkaroon kami ng bahay, natapos sa mga anak ko, na naglilingkod pa rin sa Diyos. Amen? Amen ba? Kasi minsan nakala natin sa paglilingkod, aagawin tayo Ayusin mo, oras mo. Nabilis ako sa exhortation ni Pastor Colat kahapon sa prayer meeting. May oras ka naman sa hapon, hindi sa hapon mo gawin. Nakuha niyo po ba ako? Hindi ka pwede sa umaga, sa hapon mo gawin. May online. Ako, nagturo sa Rizal kagabi sa online. So yung mga young pro, hindi kayo makanong gathering. Pag may online ang card, pag may online ang Franklin, connect lang kayo. Connect. Kasi may mga cellphone naman tayo. Nakuha niyo po ba? Amen? Hindi ka ubusan ng oras kasi sabi ng Malakay, pag ako'y kumilos, ipakikita ko sa inyo pagkakaiba ng matuwid at hindi matuwid, ang naglilingkod at hindi naglilingkod. Kaya sabi ko sa Lord, umiiyak ako. Tapos na mga anak ko, si Yuri. May trabaho na rin. Hay ko, Lord, oo nga, Isipin mo yun. No isang araw,
Chine ko ang SS ko, meron na, praise God. Kaya binlow out ko sa pastora. Ay ko, ma, isubo mo nga to sa bangko. Pa, meron. Oh, praise God. Sige, i-dedicate kita. O, di ba? Amen? Amen. So, God will sustain our life. Because God is the author and sustainer of our living. Isusustain ka. And that is the fruitful generation. God will sustain everyone. Tayo po'y tumayo. As you worship God, kung may alalahanin, fully surrender it to the Lord. And Word of God is a challenge. Na, Lord, ito. Kasi ang Diyos ang magbibigay talaga ng mabungang buhay. Hindi strength natin, only God. Let us worship Him. Oh, yes, oh God. We declare the goodness of God. We exalt your name. We glorify your name. Kailanman, O Diyos. Gamitin natin ang awit na ito Ikaw ay tapat. bilang pagsamba sa Diyos. Hindi nagbabago kailanman, O Diyos. Pag-ibig mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pangako mo'y di ako iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Taas po natin ating mga kamay. Angkinin natin ang mga pangako ng Panginoon. Kailanman, O Diyos, biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat, hindi nagkukulang. Hindi nagkukulang. Kailanman, O Diyos, wala nang papantay. Wala nang papatay. Pag-ibig mo'y tunay. Pangako mo'y di ako iiwan. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami Salamat sa iyong mga pababayaan. Ikaw ang aming kanlungan, Ano Panginoon. bang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Pangako mo'y di ako iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas At sa'yo'y mananahan. napakarami pong pangako ang Diyos. Ugaliin lang natin bisitahin at alamin. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. Sagana ang binhi na kayang tumubo na higit sa 30, 60, 100, o higit pa doon. Patuloy lang natin itong nasahin. Kausapin natin ang ating Panginoon. Talk to God.
magkaroon po tayo ng personal communion to the Lord, a personal promises, evaluation, realization. The Bible is true. And one day, the distinction of the righteous and not, to those being saved and discerned. Lord God, dakilang Diyos, salamat po ngayong pong umaga sa masaganang binhi na muling natanim sa bawat puso ng bawat isa. Inaangkin ko, Panginoon, ang pamumunga nito. They produce crop, not only at 30, 60, but we claim 100-fold. Protect us, O God. Inihahandog ko sila sa iyo. Sumunod po ang lahat sa may panalangin. Ama namin Diyos, salamat sa iyong salita. Inaangkin ko ito. Salamat sa bawat pangako mo. Inihahandog ko sa iyo ang aking buhay at patuloy kitang kikilalanin bilang aking Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Sa iyo po ko inihahandog ang aking buhay, ang aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, may ako po. Amen. Amen. Praise God. Dako na po tayo sa atin pong pagkakalaob ng ating pong mga ikapo at handog sa atin pong Panginoon. Amen. But before that po, lagi po nating isipin na obey and do not complain. Minsan po kasi, nakafocus po tayo sa ating mga bayarin, sa mga pangangailangan natin. Ano po kasi marami po tayong mga pangangailangan dito sa mundo. Ano po, bigas, kanyan, at iba pa, kuryente, pambayad sa kuryente. Pero kapag nag-focus po tayo sa kung anong magagawa ng Panginoon sa ating buhay, baliwala po yung ating mga isipin. Dahil hindi po tayo pababayaan ni Lord. Ano po? Siya po ang ating great provider. Amen? Makibukas po tayo sa Malakias 3:10. Dalhin nyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Maraming salamat po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, tunay nga po Panginoon na kayo po ang aming Diyos na nagpo-provide. Tunay Panginoon na kayo po ang aming Diyos na hindi po kami iiwan, na hindi po kami pababayaan, anuman po, Panginoon, na aming po mga pangailangan. Alam ko po, Panginoon, na kayo po ang magbibigay nito. Dalahin ko, Lord, na kumilos po kayo sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, na kami po ay sumunod sa inyo, Panginoon, at huwag po magreklamo, Panginoon, dahil makakaasa po kami, Panginoon, sa inyo pong pangako. Walang-wala po, Panginoon, baliwala ang aming mga alalahanin, ang aming mga isipin dahil meron po kaming great provider, Panginoon. Salamat, Diyos, at sa aming pong pagbibigay ng aming pong maikapo at handog, maging magandang regalo po ito sa inyong harapan, Panginoon. I provide niyo po lahat ng pangangailangan namin, O God, at patuloy na pagpalain, Panginoon. Maraming salamat po. Ang kapurihan po sa inyo namin ibinabalik. In Jesus' name, Amen. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong digig.
Halakip ng awitin. Okay, bago po tayo dumakot sa closing prayer, March 30 ay ating anniversary. Amen. Excited po ba lahat? Amen. So, i-ano po natin yung ating community na makadalo at makasama po natin sa ating 13th years anniversary. So ngayon, katulad po na in-announce ko sa mga leader, nagkakaroon po tayo ng faith promise. No? Yung faith promise na yon ay idadagdag. Kasi meron po tayong naipon. Kaso nung pong ating ipagawa na po, pinatapos ko na po yung lahat ng CR. Pati children, lahat. Medyo nakain po yung ating budget. Pero tapos na. Mahal pala ang paggawa ng CR, 10,000 per CR. Kaya halos 20,000 yung naubos doon. Ha? Labor po yun. Hindi pa po kasama doon yung tiles. So, kinausap ko si Pastora, nag-usap po yung dalawa ng finance. So, okay naman. Kaya, yung pong ating faith promise, katulad ng sabi ko, ay wag pong malaki na hindi nyo kaya. Wag namang maliit, kaya nyo naman. Ibig sabihin, yung hindi mabigat. Kasi nagtutulong-tulong naman tayo eh. May mga brethren tayo na kahit nasa ibang bansa, na handa naman sumuporta. Amen? Kaya, mapagsasama-sama yun. Kasi ang kailangan po natin ay makapagpakain po tayo ng tanghalian na bago. Kasi dati, pansit lang. Ngayon ay adobo at saka meron na po putahe at may rice at may drinks. So, yung pong aircon ilalagay na sa children. Para po sa anniversary na may makasamang anak na may initan, doon kayo sa children. Dinig naman doon. Amen? Meron na pong aircon na andon. Ipapakabit na lang. At siyempre yung ating love gift sa speaker, yung preparation, yung props, marami. Amen? Aarkila po tayo ng additional chair kasi kulang ang chair natin. Amen? So ngayon, magbibigay? Ayun. Magbibigay po, yung pong hindi nakasulat pero yung nakapagsulat na, wag na. Amen? So, mamimigay po si Pastora Ira. Yung mga hindi pa po nakapagsusulat, isulat nyo kung magkano. Halimbawa, 100. O 100. 500. 500. Amen? Tulad ng sabi ko na, huwag malaki na mapuputulan naman kayo ng kuryente. Huwag. Magagalit sila. Amen? Basta, kung magkano. Ha? Oo. Then pagkasulat nyo, ilalagay po dito sa box. Ang deadline po ay hanggang 23. March 23, 4th Sunday. Kasi 5 Sunday tayo eh. O sa 4th Sunday. So ilagay nyo lang po dito, mamaya, kukumputin. O kung daw may mga ibibigay na, ilagay nyo na dito. Pwede rin. Amen? So, salamat. At ito naman ang ating namang testimony. Mula noon hanggang ngayon, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Kahit tayo may hagay pa. Amen? Salamat sa inyo, Life in Christ. Join with us sa 13 years. Bring your family. Bring every community house churches. Hayaan natin, aarkila po tayo ng tent para dito. God bless us all. Thank you. Sige po, let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. Habang tayo po ay naglalagay sa box, tayo pong lahat ay tumayo na. Amen. Muli nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Lahat ng papuri ay bigay natin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus.
ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang iaalay ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Amang banal, marami pong salamat na tunay nga po, O Diyos, na sa iyo lamang namin inialay, O God, ang lahat. Hallelujah sa aming buhay, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong salita namin sa pa, O Diyos, ay nagbigay sa amin ng paalaala kung paano kami manatiling mamunga ng sagana habang kami ay nakikipag-isa sa iyo, O God, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ama, sa aming mga puso na ito'y iukit mo, O God, na magiging mataba sa aming mga puso ang iyong salita, O God, at ito'y tutubo at lalago at bubunga dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang tunay Diyos at kami ang mga sanga at kami patuloy mong isinasama sa yung aming bishop, O God. Kung sasamahan, patuloy mong pagpapalain ano man ang kanyang gagawin sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya, O God. Salamat sa kanyang buhay. Patuloy mong inire-restore pananampalataya sa iyo na patuloy mong ipinagkaloob. Banal na dugo at banal mong espiritu sa pahiwalay sa oras na ito, Father God. Salamat sa divine protection at pagsama mo sa aming mga buhay. Sa Father God, ang aming taos-pusong at pagpupuri, pagluwalhati, bugtong na sa Jesus, isa ng banal na espiritu ay laging sumasa amin ang pagpapala na nagbubuhat sa iyo siksik-liklig at umaapaw. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. God bless you all. See you next Sunday. So, announcement lang po sa mga music ministry, musicians, singers. Meron tayong practice after lunch para po sa ating anniversary.